So ang ikalawang bagay naman mga katropa is malinis, maayos at wastong kulungan ng baboy. Matibay na kulungan ng baboy. Bakit ba kailangang ma-define natin yan? Siyempre sa negosyo ng pagbababoyan, kailangan mayroon tayong magandang kulungan ng baboy na makakatulong sa atin para maging ligtas, mapalaki natin ang ating mga alagang baboy ng maayos at mabilis na paraan. At syempre kailangan hindi lang ligtas kailangan hindi rin stress ang ating mga alaga para maging mabilis ang kanilang paglaki. Eto na nga, pag-usapan natin sa ganitong sistema ng negosyo ng pagbababoyan, dapat meron tayong wastong sizes ng ating pig pen. Dahil kapag hindi wasto yung size, kapag masyadong maliit para sa ating mga alagang baboy o sobrang laki naman sa ating mga alagang baboy, maaaring makaapekto yan sa mabilis, maayos na paglaki ng ating baboy at syempre makakaapekto yan sa pagiging profitable ng ating negosyo, ng negosyong baboyan. Ngayon, kung ang inaalagaan mo ay patiner na baboy at gusto mong tumimbang ito ng 75 hanggang 100 kilos, dapat at least nag-allocate ka ng 0.90 square meters sa bawat isang baboy at dapat ang mga alaga mong baboy is merong sapat na breathing space para at least makahinga sila at makaikot-ikot sila ng konti. Eto, kung gusto mo talagang lumaki ang mga iyong alagang mga baboy, dapat nag-allocate ka ng space na 0.9 hanggang 1.25 square meters per baboy para at least matiyak mo na talagang very comfortable sila sa kanilang tahanan, which is yung pig pen mo. Now, eto, kung ang alaga mo namang baboy ay inahing baboy, at least dapat meron kang allocated na 2.75 hanggang 3.5 na area para sa iyong mga alagang baboy. Kung ito ay kasama na yung pig pen is double purpose na. Ibig sabihin nito, doon na rin manganganak yung iyong mga inahing baboy. Ngayon, kung barako is maaari itong 2.2 hanggang 3.25. Ngayon, kung patiner, sabi ko nga hanggang 1.25 mas maganda para at least matiyak natin na mapalaki yung baboy ng 100 kilos. Kasi nga kapag sobrang liit ng ating baboyan, talaga namang magsisiksikan sila ng gusto at syempre sobrang stress nila, talagang mahihirapan sila. At maliban dyan, syempre yung mga amoy ng baboy ay talagang mahihirapan na lumabas sa ating baboyan. Na kahit tayo mismo na nag-aalaga ng baboy, mahihirapan huminga sa ating baboyan. Kaya, isa sa mga factor na makakatulong sa atin para maging profitable ang ating negosyong baboyan is dapat nag-allocate tayo ng magandang kulungan sa ating baboy. Maliban dyan, yung proper space na ina-allocate natin